Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, December 11, 2023. So muntik-muntikan na yung market ulit natin kanina. So medyo bumawi naman siya kaso ang daming stocks natin yung nalaglag kasi nag-drop yung index natin eh. So bumalik naman siya pre-closing natin pero sobrang hina talaga. So wala masyadong nag-trade sa market natin after na magkaroon tayo ng long weekends. Kasi nga naman yung mga nababasa natin over the weekends puro South China Sea, 'di ba? Yung bangayan doon, yung binobomba ng tubig yung ating mga barko. So natatakot siguro yung mga investors na pumasok dito sa market natin, 'di ba? Kasi kita mo naman kanina umaga laglagan bigla yung stocks natin. So buti na lang medyo makit siya, pero syempre madami pa rin yung tinamaan dito sa galaw ng market. So nag-loss lang tayo, nag-creep 0.1%, pero broken yung trend natin. So 6,228.29. So 6,1 na nga lang kanina umaga. So hindi ko napansin yung biglang nag-upswing nung closing yung market natin. So net foreign sale pa rin naman. Yung closing natin is negative 32.81 million. Okay? So madami tayong nakita na nalaglag na stocks for today's trading natin. So balik ulit tayo sa 6-1 most likely kapag hindi pa rin na bumalik yung mga foreigners natin. Okay? So matamlay yung market natin. So PHR, sell on news, yung nangyari sa kanya. So kung kailan meron na siyang identified na bibili sa kanyang Emerald Bay Resort doon sa kanyang PHR doon sa bandang Cebu. So nag-drop siya ng negative 12.93%. Kala ko meron pa siyang spike bago bumaba yung stocks natin kasi re-reveal na niya yung nagkaroon tayo ng trading hold kanina pero nagbukas bumagsak naman yung price niya. Okay? So pero tingnan mo, net foreign buy siya ng 1.36 million. So mga locals yung tumakbo dito kay PHR natin. Tapos si Converge, yung dalawang medyo kulelat na mga blue chips, Converge at saka si ASN. So pares sila nag-drop ng more than 3%. So net foreign selling pa rin kasi negative 8.3 million. Ayan. So kailan ba akit yung mga stocks natin? Mukhang ayaw na. So December pa naman, di ba? So sabi natin, hopefully may Christmas rally. Pero anyway, tingnan natin. Malay mo, mag-rally tayo after ng second week po ng market. Cebu Pacific, meron siyang tweet kanina umaga. So parang yung mga international flights niya yata medyo babawasan niya. So nagkaroon siya ng negative reaction. Negative 2.37%, and then net foreign sale tayo, maliit lang naman, negative 2.28 million. So wala kasing masyadong trader sa market kaya laglagan yung mga stocks natin. SPNEC, so nag-drop siya is negative 0.85 lang naman. Pero meron pa rin siyang net foreign buy. Ito, may namimili sa kanya, 9.06 million. So, meron sumasalo sa ba't ng baba kay SPC natin. Tapos si Ali, ito, medyo maganda yung galaw niya. Nag-up siya ng 1.75% kasi malakas po yung net foreign buy. Meron tayong 152.69 million net foreign buy. Ayan, so medyo malakas yung mga properties natin. Mark Ventures, so meron siyang dividends declaration. So market siya ngayon 6.86%. So nag-bounce itong si Mark naman natin. Okay? So overall picture, syempre, sobrang tamlay ng mga stocks natin. Disclaimer guys, yung ating video is for education purposes. So huwag mong gagamitin ito as a reason po para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence lang po sa stocks na gusto mong bilhin. Okay? So follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po sa mga posts natin. Subscribe ka lang guys. And then kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Yung mga gusto ng guide. So sobrang hirap ng market natin talaga during this time. Okay? So follow mo ako dito para updated ka sa trending stocks review, yung mga company reviews natin, yung ating mga sample trades, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga learnings dito sa market. Tapos dito sa crypto, ang tindi ng laglagan kanina. So may laglagan sa Bitcoin natin. So meron tayong upcoming review sa isang crypto broker. So kung saan pwede ka mag-trade, 'di ba ewan ko si Binance kasi 'di ba? Medyo binablock. Gustong i-block sa Philippines natin. So pwede mo i-check 'yon. Mamaya na lang mamaya for the few days ayan. Wait na lang, ine-edit po natin yung review natin. So medyo malakas kasi from the past few days dito sa crypto natin. Then follow mo na lang ako sa social media dito sa Facebook account para updated ka. Facebook page, pili ka na lang po sa dalawa. Bodega Peak para sa mga
Hindi na masyado nag-upload pa. Yung ating mga news sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos, and then yung mga side hustles natin. So dito tayo busy. Kasi ito yung ano eh, ito yung meron tayong regular na nakukuha sa kanya daily. Kasi website, di ba? Kung may nag-click sa mga doon sa mga ads niya. So yun yung mga ano, yung kita naman dito sa ano sa vlogging naman. So website vlogging yung pinag-aabala natin. So nandiyan yung mga examples natin. Hopefully makatulong sa iyo. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung mga posts natin. Wala pang summary si ano eh. Saglit, baka meron na. Si Philippine Stock Exchange natin. Ayan, merong update. Mark Ventures. Ayan, si Mark natin. Meron siyang dividends. Hanap lang tayo ah. Nakita ko lang kay ano eh, Isabel Rama tsaka si ano eh, si West Philippine Sea. Yun yung mga nakikita natin na news dito sa ano sa Twitter natin. Okay? So, wala pa yung summary. Anyway, alam naman natin that foreign sell tayo ng 32 million. So, Mark Ventures, ito po yung catalyst natin for today. Meron siyang dineclare na cash dividend of 0.1 peso per common share. Okay? So, yun po yung catalyst. AC, meron siya ulit. Another dividend. So, 3.8 pesos per common share. Tapos board, BM Wenceslao approved subscription shares of JB entity Bay Resource and Development Corporation, PHR, so medyo nag-sell on news, said that its unit entered into a tentative agreement for exclusive partnership with Tiger Resort, Leisure, and Entertainment. So meron na siyang buyer. Keepers Holding declares regular cash dividend. Si Keeper, okay, so nag-gap down tayo kanina. Alternergy subsidiary received certificates of award for its Sanay and Alabat Wind Power. Pero nag-drop siya ngayon, 2.67. Pure Gold declares regular cash dividend, 0.97. Ito yung mga binenta, ang dami. BDO, BPI, China Bank, ASEAN, AP, ACAB, MEG, Globe Converge dito, at saka si SEB. Ayan. Kailan kaya mapapansin yung Philippine stocks? So EAI Corporation said is expecting to set aside significant capex budget next year. Okay? So ito naman yung mga binili, Metrobank, Security Bank, Mer, Manila Water, CNPF, DNL, GGS, LTG, Ali, TEL, ICT at saka CPHR natin. So net foreign sell tayo kanina. Meron ng bagong CEO sa ano, magre-retire na daw si ano, Attorney Philip V. Guzon dito sa GMA network natin. Okay, so may article si Ma'am April, Intelligent Investing. Ali is expanding his portfolio estates with the launch of 62-hectare mixed-use development in Batulao, Nasugbo, Batangas. So, pa 1%, 1% lang yung galaw niya. Kaso, ang lakas kasi nung nagtutulak na ano, foreigners natin. So Bitcoin, nag-drop tayo kanina. So umabot yata 7% yung drop kasi nag-drop siya up to 41K. So pullback. ACN, Barito Wind Energy, richest principal deal with UPC Renewables. Pero matamlay yung galaw natin sa kanya. Manila Water secured 10 billion term loan facility from Metrobank. San Miguel Corporation declares regular cash dividend. Globe closes term loan facility with BDO Unibank. Tapos ito yung balita kay PHR natin. So si Okada, no? Okada yung bibili sa ano, PHR natin. So subsidiaries enter into a tentative agreement with Okada Group. Ayan. So tapos ito yung kung nagbabasa kayo ng mga articles, news or nanonood kayo ng balita, so yung China, grabe yung ginawa sa ano, di ba? Philippine boat natin. So walang laban. Late kasi nung ano eh, nung barko natin tapos kompleto equipment nila. Tapos binabangga-bangga na lang tayo, di ba? So anyway, not so good para sa, syempre, tatakot yung mga investor pag ganyan, di ba? Hopefully hindi naman mag-escalate. Uh, East-West upscales within the next 2 years. EAI expands outside of EPC in Middle East. Meron tayong share buyback, Mrs. G, SSP, Robinson, EGI, saka si RRHI. ASN, meron siyang agreement, no? Loan, may loan na naman. No? Secured 100 million green term loan facility from MUFG Bank. So grabe, massive yung ano, yung pangungutang ni ano, ASN natin. Losers kanina, Bloom, anticipating opening a Soler Resort North in Quezon City. So next year yan. March 2024. Dennis Oy PHR. So okay na nga. Meron na tayong buyer.
Picor, Court of Tax Appeal granted 459. Ayun, kumita siya kasi binalik yung tax niya. Nag-refund para kay Petron natin. GMA, okay, bagong CEO. PHR, Bloomberry. And then the rest is over the weekends na pala na post natin. Okay? So anyway, yeah, bottom line, medyo mahina nga po talaga yung market naman natin. Okay? So guys, yung ating Patreon is always open naman sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Siyempre, mahirap during this time. So, pwede ka sumali dito sa trading group naman natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galaw na market. I-refresh ko lang para hindi tayo mag-close. Okay. So, akala ko hindi na akyat si PSE. Kasi umaga pa lang, laglag ka agad tayo ng 0.8. Tapos sumabot yata ng more than 1%. Tapos, wala kang iba maisip na idahilan, kundi yung ano yung South China Sea, di ba? So, yun lang naman kasi ang napag-usapan over the weekends. Pero bumawi tayo, binatak tayo ng closing kasi inakyat nag-breakout si SMC, tapos umakyat si Ali, Jollibee, AC, at saka si AGI. Pero laglag yung dalawa nating pinakamahina na blue chip, si ASEN at saka si Converge. So more than 3%. Pure Gold, 2%. BPI, JT Cap, so more than 2% din. Minus 32 million at foreign sell. Property yung panalo, syempre. At saka si Holdings kasi gawa nito si San Miguel Corporation natin. Yan. So 53% foreign and then 47% local participation. So medyo mahina yung market natin kasi yung volume pumasok na lang nung pre-close ng market po natin. Okay? So ang panalo sa trading is si Inex, 7.92%. O si Mark siguro kasi may volume, 6.86%. Si ABA, nag-bounce, 4.76, Keeper, 3.45. Sino pa ba? Ali, 1.75. BLL, yung mga properties natin. 1.86 plus, 1.66. FCG, 1.61%. At saka 1.27 naman si Jollibee natin. Sa losers, ang dami. So, PHR, nanguna, 12.73. PNX, minus 10.02. Si Tugs, minus 8. Si Balay, so ang hina, minus 6.9. Wala na yatang titray sa mga small caps natin. PES, 5.88. LAN, minus 5.26. SSI, minus 5.08. So, yung pinakamababa is minus 3.57. So, ibig sabihin, ang dami na bumagsak na stocks natin. Okay yung itsura ng index, pero sa mga small caps, sila po yung mga tinamaan naman. Okay? So, no choice tayo. Mukhang mag-aantay ulit tayo ng good catalyst sa market. Wala eh. So, medyo broken yung cautious na lang siguro tayo sa trading. Medyo broken yung trend natin. Okay pa sana nung Thursday. Kasi possible kasi magkaroon ng bounce. Pero medyo nag-below tayo ng MA 20. So mukhang meron tayong hanapin na support dito sa market. Kasi naghanap siguro siya ng higher low formation dito sa 6.1. Okay. So okay naman kung medyo magberde yung market natin bukas, umakyat siya ng konti. Then at least buhay pa rin yung rally natin. Pero once bumalik tayo sa 6.161, mukhang magbabakasyon tayo na medyo mahina talaga yung market natin. Okay? So bantay muna natin yung support, wala muna resistance kasi most likely may retest tayo dito sa 6.161 ng index natin. Kasi ang nangyari sa kanya parang MA, dati kasi ang tingin natin is ganito. Kasi patuloy naman na umakit last time yan. Meron tayong breakout. Ilang araw na tayong nauntog dyan sa MA 100. Okay? So anyway, medyo bearish lang yung sentiment natin kasi ang dami po kasing individual stocks na nalaglag for today's trading natin. Okay? So not so good. Grabe naman yung market natin. RSI MACD, wala din tayo masyadong makita sa kanya. So, tingnan natin yung US market. Actually, nung Friday, yung closing dito sa US market, malakas siya, di ba? So, napansin nyo din siguro, pati yung European market natin, maganda rin yung galaw niya, pero effect sa atin eh. So, nag-drop siya ngayon, nagda-drop dito sa Nasdaq minus 0.16, Dow Futures minus 0.03, and then S&P is 0.07. So mukhang magpo-pullback ng konti sa US market. European markets, berde pa rin naman. Tapos sa Asian markets, ano ba nangyari dito? So halos berde lahat. May mga nag-drop pero majority is berde.
So tayo yung may ininda eh. Tayo lang naman yung may issue sa ano eh. South China Sea nga nung over the weekends na galaw natin, di ba? So mukhang yun po yung ano, ako lang naman mukhang yun yung iniinda ng market natin in the short term. Kasi nga, syempre, not so, security risk yun, di ba? Yung ginagawa ng China doon sa South China Sea. Okay? So, not so good. Dito sa crypto, so nag-pullback kanina. Bumawi na yata okay. So, 44K pala yata to over the weekends. Okay? So, medyo, pero nag-bounce na siya. Drop nga lang siya 3%. 42K si Bitcoin so pullback. Ethereum, drop din siya 3%. BNB minus 0.98. So medyo maraming bumagsak dito. Si ADA, umakyat to nung weekends. XRP, nag-drop din siya. Okay, so ang daming laglag ngayon dito sa ano. Cryptos natin. So bumawi yung ano, short, yung mga nag-short dito sa cryptos natin. Pero mataas pa rin naman siya kasi 42K yung ano yung galaw po niya. Okay, so refresh ko to. Okay, so sabay-sabay tayo sa ano, sa crypto. Pero sa atin talaga kasi medyo mahina talaga yung ano, yung galaw po ng market natin. Ayan, matamlay kumbaga. Ayan. Unahin natin CPHR. Okay, madugo pala to. CPHR natin, buti nila hindi tayo na trap dito kasi akala mo bi-breakout ng diretso si ano, CPHR. Okay, so actually not so good yung 12% na yun. So anyway, balik natin yung resistance niya. So nag-ano siya dito. Hindi naman siya hanging hindi naman siya hanging man eh. Medyo bullish pa nga yung kada niya. Pero anyway, sell on news yung nangyari dito kay PHR. So, di ba kung isipin mo, merong bumili. So parang dapat good siya. Pero naging catalyst para mag-sell off. Ang laki ng volume, oh. So local lang naman, di ba? Wala tayong foreign buyers dito. So hopefully makasurvive siya dito sa ano MA20. Pag hindi, itsura niya is magiging parang sa index natin yung meron siyang konting gap down na kanyang price action. Okay? So tingnan natin yung price action natin. Negative 12.73%. So medyo malakas. 1.3 million ang foreign buy pero siyempre si Call nagbibenta. Call FMS sa buyer and saldo. Call yung ating pinaka-main seller. So medyo malaki yung volume. So hindi pa natin nakita yung support. Hopefully ang support is nasa around 0.9. Okay? So sell and use po. Yun po yung ano natin. Catalyst kay PHR. So, meron pala siyang disclosure dito, di ba? Ito yung nagkaroon siya ng trading halt kanina. So, meron na siyang confirmation ng si Okada, di ba? Yung papasok sa kanya. Okay? So, yun naman yung pinakasama rin ni PHR. Next, Converge. So, sobrang hina. Net foreign sell pa rin kasi nakita natin puro sell tong mga volume niya. So, nasa bear side si Converge kasi yung RSI natin hindi makalampas dito sa RSI 50. Okay na sana last time pero anyway, breakdown yung candle natin. So, tingnan natin kung ano ba to, total breakdown na ba to o retest lang dito sa support. Dito sa around 7.7 naman siya. Okay? So, sayang no? Umabot siya ng 10 pesos. Laki na rin ang drop niya mula dito sa 10 pesos. 20% na rin. So, grabe itong mga stocks natin. Nang tatrap yung galaw. So, Converge, nag-drop siya, negative 3.37. So, yung drop natin, o yung kahinaan natin sa kanya is dahil nga net foreign sell tayo, di ba? So, negative 8.3 million. JP Morgan yung buyer, oh. Namimili na pala si JP Morgan, FMS. Macquarie Call yung ating pinaka-main seller. Ayan, nagsusupport si Tingnan natin, malay mo, makatulong si JP Morgan. So wala mo na resistance, actually MA20, yung pinaka-visible na resistance. So kung gusto mo ng guhit, yan. So yan yung trend natin. Descending triangle po si Converge. Next, Cebu. So may nabasa ako kanina, hindi ko na-retweet yata na yung flight niya is parang nagbabawas sa international flight si Seb. So siguro yun yung catalyst niya kaya medyo nag-breakdown tayo sa below 31.5 kasi yan yung support niya last time. So grabe din yung talaga bear market tayo na. Kasi isang taon na dumiretso pa baba yung mga stocks natin Di bear market tayo kasi umabot siguro ng yan. More than 20% yung drop. So, not so good yung pinapakita ni Cebu, although medyo malayo pa naman to, 29 pesos,
too early to say. So tingnan natin, mali mo meron siyang bounce for the coming few days. Kung mali yung drawing natin, pwede mo naman siyang i-adjust. Ayan. So depende na lang sa sa tingin mo kung medyo bullish ka dito kay kasi meron siyang base support dito and then ayan. So tanggalin natin 'to, clone natin, tapos ilagay natin sa bandang taas. Okay? So, pwede rin naman ganyan. So, depende na lang sa tumitingin. Anyway, medyo bearish siya. So, wala mo na, naghanap muna ng support si Cebu Pacific po. So, makita mo yung RSI. So, pag bearish yung stock ko, makita mo, yung RSI natin is lagi nasa baba ng RSI 50 level. Okay? So, tingin tayo dito sa price ni Cebu. Okay. So, nag-drop tayo negative 2.37%, minus 2 million at foreign sell. Regis call ang buyer and then Regis call yung ating pinaka-main seller. Okay? So, ano po na support? Next, SPNEC. So, mahina pa rin. Nagko-console lang siya dito sa baba. Nagda-Dow-G pala siya. So, lumalaban ng konti yung price action kay SPNEC. So, worst case scenario, ang support natin is 1 peso. Pero mukhang lumalaban yung yung price action natin. So meron siyang okay, so maganda makita may green candle para medyo mag-stop na yung yung 'di ba may ginuguhit tayo last time dito. Ayan. So kailangan niya ng additional green candle. Mas maganda may green candle para lumabas siya dito sa downtrend na direction niya. So ang tagal din niya dito sa ilang araw na siya dito sa oversold condition natin. Okay? So SPNEC negative 0.88, maliit lang naman. Pero yung candle niya kasi lumalaban. 9 million in foreign buy. Abacus Lois ang buyer. Quality Abacus yung ating seller. So si Abacus pala yung pumipitik-pitik dito kay SPNEC. And then next si Ali. So congrats sa mga kagay natin na long-term believer ng properties. With regards sa earnings, double check niyo na lang po kay invest na natin yung letter E. So okay naman yung earnings ni Ali. So on the road tayo para mag-breakout dito sa 33 hopefully. Tingnan natin kasi nagti-trend yung niya yung ano ba to? Alignment of the stars. Yan. 120 at saka 9. So tapos meron siyang breakout dito. So yun nga lang kasi tigwa 1% lang yung galaw niya. So magulat na lang siguro tayo kung meron siyang ipakita ng breakout. So okay yung RSI plus okay din yung MACD. Meron siyang volume kasi based dito sa nakita natin kanina, yung net foreign buy natin is malaki. 152 million. 1.75% gain for today. Ayan, JP Morgan. So, sino ba yung binabantayan niya? Sino ba isa? Converge, Cebu. SPNEC, di ba? So may mga nakikita tayo na bumibili siya JP Morgan. So batayin na lang natin for the coming few days. Siya po yung buyer natin. Okay? So anyway, 33 yung next na niya, resistance. And then lastly, si Mark Ventures. So buti naman, nag-bounce siya kahit papano. Ayan, so nag-breakout siya ng yung downtrend niya. Kasi nag-downtrend na siya last time. Ayan, pero nag-bounce siya. Okay, so balik tayo sa, tignan natin. Hopefully mag-sideways na lang siya dito sa 1 peso. Tapos meron siyang upcoming dividend. So nakatulong kahit pa paano sa reversal. So medyo malaki din yung volume pala ng gumalaw dito kay Mark. So meron siyang upward move 6.86. Okay, wala akong nakita net for by locals to. DDO Tower, ang buyer is si Rojas Call yung ating pinaka-main seller sa kanya. So on the road para mag-retest dito sa 1.14. Okay ba yung earnings na ito? Hindi ko napansin yung earnings niya eh. Okay, so bumalik siya. So maganda. Yung price action niya is above ulit ng MA20 naman. Okay, so may konting reversal in the short term si Mark Ventures natin. Yan. So balik tayo sa PSE market. So support lang muna. Bantayan natin maigi yung support kasi tamlay-tamlay na naman yung galawan ng PSE market. So babalik na lang ulit yung good vibes natin kapag yung candle is bumalik na po dito sa MA20. Tapos syempre, net foreign buy yung inabangan natin na bumalik para dito kay PSE po natin. So pero pag hanggat meron siguro yung South China Sea na usapan, medyo delicate yung mga galaw ng mga stocks natin. Syempre, di ba?
So, nagiging negative sentiment kasi siya. Okay? So, hopefully, maayos nila yon yung problema doon sa West Philippine Sea natin in the short term para naman kahit papano is mag-rally yung market natin. Kasi magdi-December na, kung titignan mo, the whole year tayo na lugi dito sa galawan ng PSE. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak Money Earners. Ayan. Twitter, and then si Patreon, yung mga gusto ng guide sa group, gusto sumali sa group, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.